we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Nagpagawas og mando ang Cagayan de Oro City LGU nga nag-awhag sa katawhan nga magsuot og face mask sa mga pampublikong lugar. Samtang gimando usab sa Misamis Oriental Provincial Government nga batasanon ang pagsunod sa health protocols aron malikayan ang influenza-like illnesses. Ani report. Usa ka Executive Order number 290-2023 ang gipagawas ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy nga nag-awhag sa katawhan sa pagsubay sa minimum public health protocols. Sa mong order, giawhag ang publiko nga magsulob og face mask sa mga pampublikong lugar ug transportasyon, ingon man nga batasanon ang kanunay nga paghugas og kamot. Kini ang nahimong lakang sa LGU human nga sunod-sunod nga nagpatuman ang pipila ka mga pribadong tunghaan sa syudad og online classes tungod sa nagkadaghang mga estudyante nga naigo og influenza-like illnesses. Pinaagi sa pagsubay sa health protocols, gilauman sa LGU nga maminusan ang pagtinakdanay sa mga gikalintura o gipang-ubo. Samtang nagpagawas sab og advisory ang Misamis Oriental Provincial Government, pinaagi kang Governor Peter Sr. Pedro Onabia kalabot sa pagsubay sa health protocols. Ila sab gibutyag nga kanunay kuno nga andam ang mga ospital sa probinsya aron tabangan ang mga tawo nga adunay balatian. 8 ka mga Misamis Oriental Public Hospitals no gikan sa Mantikaw, Initaw, Uwa Alubihid Hospital, Balingasag, Claveria, Talisayan, Hinguog ug Magsaysay. Naanay mga gipangandam pod nato nga mga medisina atong mga vitamins so sa katawhan aron og mga immediate nato nga mga medisina o vitamins aron na ma-avail sa atong katawhan. Giklaro sa otoridad nga maong mga sakit nga nasinati karon sa mga pasyente ang dili tungod sa Nipah virus nga mitakboy karon sa nasod India. Subling gibarugan sa DOH nga wala pa among virus sa atong nasod. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 27,000 ka magtutudlo ang mamahimong miyembro sa Electoral Board alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa Davao Region. Ano ang report ni John D. Esteban? Ginapangandaman na sa Commission on Elections Region 11 ang pagbansay sa mga magtutudlo nga mamahimong miyembro sa Electoral Board alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections sa Davao Region. Sumala sa COMELEC, weekend ang training aron dili makompromiso ang klase sa mga estudyante. Tulo ka magtutudlo ang magsilbi isip Electoral Board sa kada clustered precinct. For Davao Region, we have 9,558 clustered precincts and that's times 3 kasi 3 members ng Electoral Board. So more or less, mga 27, 28. Daan ang giingon sa Department of Education Region 11 nga dili pugsanon ang pagsalmot sa mga teacher nga mamahimong kabahin sa Electoral Board. Sukat sa pagpatuman sa Election Reform Act niadtong 2016, nahimong voluntaryo ang pagsilbi sa mga public school teacher nga langkob sa Electoral Board. Dako ang tahas sa mga teacher sa pagpreserba sa pagkasagrado sa balota. Ana asa 3,000 pesos ang madawat nga honorarium sa support staff, samtang 7,000 pesos alang sa chairman. Wala pa ilabot ang mga ihatag nga allowance. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D.
Esteban para sa One Mindanao. Ana sa 300 ka mga police personnel sa Maguindanao del Sur ang gibansay na isip mga miyembro sa Special Electoral Board sa siyam ka mga lugar sa probinsya nga gipailawom sa areas of concern. Nakatakda sab nga magpahigayon og candidates forum aron mapahibalo sa mga kandidato kung unsa ang angay o dili angay himuon panahon sa kampanya. Ani ang dugang detalye. Gibansay na sa Comelec Maguindanao del Sur ang nasa 300 ka mga PNP personnel nga magsilbing Special Electoral Board sa siyam ka mga lungsod sa probinsya nga giilang areas of concern. Gilangkuban kini sa Dato Salibo, Pandag, Radja Buayan, South Upi, Dato Piang, Sultan sa Barungis, Pagalungan, Dato Paglas ug Buluan. Matod sa Comelec Maguindanao del Sur, pagpanganda matod pa kini kung ugaling dunay mga magtutudlo nga moatras sa pagsilbi isip electoral board. Actually, contingency lang ito sila, no? So we are just for the preparation lang because we are anticipating na baka mayroong mga teachers na on the last minute baka aatras. Alam niyo naman, medyo mainit yung mga areas na yon. So hindi natin masisisi yung mga teachers, baka on their personal choice, mas pipiliin na lang nilang hindi na lang mag-serve dahil baka sa takot sa kanilang security. Gisiguro sab sa Comelec nga mahimong hapsay ang resulta sa eleksyon, sanglit bantay sarado sa mga otoridad ang kada voting precinct. Meron ding areas na sa tingin namin baka mix natin, no? Hindi naman masasabi. Among the three electoral board, baka merong malagyan ng 2 pulis and then merong isang teacher na may iwan. Pero hindi pa natin maitukoy for now. Makakasiguro tayo na medyo mataas yung voters turnout natin kasi dahil, yun na nga, kumpante yung mga tao. Police yung magsaserve. Samtang gikatakda sab nga magpahigayon ng Comelec Maguindanao del Sur og voters information drive sa matag lungsod sa probinsya, ingon man forum sa tanang mga kandidato aron ipasabot kanila ang angay ug dili angay himuon sa panahon sa kampanya aron mahimong hapsay ang dagan sa eleksyon. Para ma-inform sila kung ano yung mga common rules na dapat nating sundin, gaganapin natin yan before mag-start yung campaign period. Yes, ma-brief sila. Yes, ma-identify na kagad ano yung common poster areas, ano yung mga rules ng tamang pangangampanya para maiwasan din yung gulo. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Lalaki nga dunay kaso kalabot paghupot og illegal nga armas, patay dihang nakigpinusilay matud pa atol sa operasyon sa kapulisan sa Panamaw, Sulu. Sa mong engkwentro, siyam ka personahe sa kapulisan ang nasamdan. Ani report ni Krisa Dapitan. Igo ra unta magsilbi og warrant of arrest ang mga personahe sa 7th Special Action Battalion sa sospek nga si Muksidal Jumadil. Dihang miresulta kini sa pagkamatay sa sospek atol sa operasyon sa Barangay Sit Higad, Panamaw, Sulu, Sabado sa kadlawon. Ang sospek dunay kasong illegal possession of firearms and ammunitions. Sumala sa otoridad, wala mikooperar ang maong sospek kanila. Dili na matud pa sila kasulod sa balay tungod nag-atang ang sospek sa pultahan sa iyang balay, dala ang iyang pusil ug didto na nagsugod ang engkwentro. Pinakiusapan po namin, nagpakilala kami ng pulis, tapos meron po siyang kasamang pamilya niya po, isang babae tapos 2 bata. Then pati po yung pamilya niya, pinapakiusapan namin na pasukuin siya. And then nakahanap po siya ng chance. Nabaril po niya yung isang tropa natin. And then nanakbo po siya palayo. Nahabol po siya, then nagkaroon po ng armed confrontation. Dugang sa kapulisan, naglisod matud pa sila sa pagdakop sa sospek tungod dulong pa kuno ni adtong tungura. O gadunay mga sibilyan nga pwedeng maangin sa hitabo. Duna sab kuno'y mitabang sa sospek. Apan samdan ang siyam ka mga personahe sa 7th SAB ato sa engkwentro nga daling gidala sa ospital. Anaa na sila sa maayong kahimtang. Actually ma'am, during nung nagkaputukan, nung nagkaroon ng silence, mga siguro 5 minutes, nag-attempt kami ma'am na i-clear. Para tingnan, i-check siya kung ano nang nangyari sa kanya. Yun pala ma'am, buhay pa siya, and then meron pong nakisawsaw na iba na gusto siyang i-rescue. Yun po yun, kaya maraming naging casualty sa tropa natin kasi sa clearing po yun. Bigla pong may namutok
So hindi lang po siya yung na-confront namin, meron pa pong iba, hindi lang namin mabilang kung ilan. Nasayran nga mga miyembro sa grupo ni Abu Sayyaf Group sub-leader Al-Habsi Misaya ang mitabang sa sospek. Milungtad og kapintulo ka oras ang engkwentro, una napatay ang sospek kinsa gilubong na sa iyang kabanay. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. 12 ka mga contingents ang misalmot og nagpasiklaban atol sa Diandi Festival 2023 Street Dancing Competition and Merrymaking Contest sa Iligan City. Dugang detalye sa report ni James Pauloya. Sayo pa lang sa buntag, gidagsa na sa mga Iliganon ang Quezon Avenue sa Iligan City nga mo'y ruta sa street dancing ug merrymaking contest sa Diandi Festival. Anaa sa 12 ka mga contingent ang nagpasiklaban sa ilang performances at ubangan sa mga judges. Sa presentasyon sa matag contingents, gipakita nila ang maayong relasyon ug kultura sa tribong Higaonon ug tribong Maranao. Gipakita sab kung giun sa pagpanalipod ni Senyor San Miguel sa syudad sa Iligan. Sumala sa mga Iliganon nga importante alang kanila ang kasaulugan sa Diandi Festival. Tungod kinilang ang pamaagi nga ilang mapakita sa publiko kung giun sa pagluwas sa ilang patron kasi Senyor San Miguel ang ilang syudad gikan sa kadautan. Dayag sab ang kalipay sa mga Iliganon nga subling nasaksihan ang Diandi Street Dancing Competition. Alang nila, parte na kini sa pagpanaad kang Senyor San Miguel. Nagapo ko Senyor San Miguel nga ang street dancing karon magmalinawon sa tanang mga katawhan karon nga naadiri. Okay, mas bibo kaysa una. Wala na, samot nagkabibo. Dungan sab nga gibida sa mga aktibidad ang ilang mga tartanilya nga hangtod karon usag gihapon sa mga nagpunang transportasyon sa Iligan City. Nagpasalamat sab ang mga opisyal sa Iligan City ngadto sa publiko tungod sa ilang mainiton nga pagsalmot sa mga aktibidad sa syudad atol sa kasaulugan sa Diandi Festival 2023. Without your support, without the support of every stakeholders nato sa Iligan, dili kani mahitabo nga ingani ka kabibo or ingani ka kasadya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nahilis na ang gibantayang low pressure area nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan dunay laing LPA sa gawas sa nasod. Samtang ulan ng gihapon nagdakong bahin sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Ulahing nasiplatan ng LPA sa gilayong 1,850 km sidlakan sa southeastern Luzon. Sumala sa pag-asa, doon na kini tsansa nga mahimong bagyo. Samtang ang trough niini ang makaapekto sa panahon sa daghang bahin sa nasod. Posible sab kining musulod sa nasod sa mga musunod nga adlaw. Samtang localized thunderstorms ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Soc-Sargen. Gipaabot nga kusog ang mga pag-ulan. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Usa ka lalaki sa Zamboanga City ang gidakop sa kapulisan. Human nagdala og illegal nga armas atol sa gipahigayong o plansita sa otoridad. Gidakop sa kapulisan ang 27 anyos nga lalaki nga giila nga si Rolly Francisco Amil, taga barangay Sangali, Zamboanga City. Human nagdala og armas nga walay igong mga legal nga dokumento atol sa gipahigayong o plansita sa kapulisan sa kadalanan sa barangay Kulyanan. Matod sa kapulisan, ang mga suspect nagtindog kuno dool sa ilang checkpoint ug nabantayan nga murag adunay butang sa hawak niini. Giduol kini apan misuway paugdagan. Hinoon dali ra kining nadakpan. Sa gipahigayong body search sa suspect, nasuta nga aduna kini dala nga usa ka kalibre 38 nga adunay sulod nga unom ka mga bala nga walay serial number ug dokumento. Gikustodiya na sa kapulisan ang mga suspect nga posibleng mag-atubang sa kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Omnibus Election Code.
Padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan. Usa ka magtutudlo, patay human na disgrasya sa Surala, South Cotabato. Ano ang report ni Abby Caballero? Makit-an sa hulagway kining usa ka kotse nga nabalintong. Kini atol sa nahitabong disgrasya sa Purok Maligaya, Barangay Dahay, Surala, South Cotabato, pasado alas 6 sa gabi niadtong Lunes. Gimanihuan kini ni Kirk John Bien, 23 anyos, nga usa ka magtutudlo og residente sa Pulomulok, South Cotabato. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Surala, pauli na unta si Bien sa Pulomulok niadtong higayuna. Nabangga matod pa kini sa punuan sa kahoy, human nawad-an og kontrol sa iyang sakyanan. Overtake po sa ibang sasakyan, mabilis po ang takbo niya. Na-lost control po siya at na-swerve po siya sa right shoulder lane. Aksidente na nabangga po siya sa kahoy. Dead on arrival sa ospital si Bien. Nagtamo ng serious injury sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Subling pahimangno sa otoridad, batasanon ang defensive driving ug maghinay-hinay lang sa pagmaneho. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka summit ang gipahigayon sa Davao City sa tumunga mas mapalambo pa ang creative industry ug matabangan ang mga local artists ug talent sa rehiyon. Ani ang report ni John D. Esteban. Mala Fiesta ang pag-abli sa Fiesta Kucha Kadayawan 2023. Mugna ang 11 Davao Region Creative Innovation Summit sa Davao City sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry Region 11. Nagpasundayag ang world-class talents sa Davao Region. Girampa ang mga nindot ka produkto sa Davao designers. Duna say mga booth ang nagkalain-laing sektor sa creative industry sama sa handloom weavers o artisans. Dinhi akong naila-ila ang pinakabatang weaver sa Bagobo Tagabawa tribe, gikan Santa Cruz, Davao del Sur, nga si Lianzi, 8 anyos. Ang nagtudlo kaniya maghabi, mawang iyang 58 anyos nga lola, si Nanay Vivencia. Para si nanay, kung dili nakakaya sa iyang sarili, ako'y musunod para matabangan ang among mga pamilya. Mala ni Ma'am Vivencia nga ang 4 meters by 28 inches, humano nila og 1 week ingunan na kadugay ug ingunan na kakomplikado ang weaving. So ang tawag niini inable. Unang-una lisod ang pagtuon. Ikaduha, sa dihang kabalo namin, lisod po ang pag-market. Pero true sa mga government agency, di kami natabangan yun sa DTI, sa DOLI, sa PCW. Among panghinaot nga, dili milungan, hangtod nga kanang matabangan pag yun hangtod sa among bago nga generation. Atol sa maong summit, gituki kung paunsa pa mapalambo ang creative industry, ilabi na sa Davao Region. Ang creative industry naglangkob sa audiovisual media, digital interactive goods and services, advertising, research and development, media publishing and printing, music, arts, entertainment, visual arts, conventions, and trade shows, ug uban pa. We also need to ensure that we're able to adapt what other countries are doing in terms of the framework in estimating the creative economy. Lakip sa mga nahisgutan ang mga hagit nga gikaatubang sa industriya sama sa kapital. Hinuon, sumala sa DTI, gipaningkamutan na nila ang pagpalambo sa pag-access sa kapital, pinaagi sa cash grants ug uban pa. Sumala sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA nga kinahanglan mahatagan pa og dugang espasyo ang mga artist ug talents. Kulang pa rin daw sa Davao talaga, wala tayong mga spaces wherein artists ko you can pay, wala ka namang ma-exhibit. O sabi nila, okay na ba yung 1 town, 1 product, but what about our paintings? What about, let's say, ang galing-galing ng actress mo or singer mo, pero kakanta siya sa isang space na hindi naman suited for a performance space. So we lose them in the process. Direksyon sab nila ang pagpahimulos sa teknolohiya, labi na ang artificial intelligence o AI. Is to ensure that these new technologies will not replace or displace our creative workers
they're there for us to embrace and utilize as tools. Dako usab ang natampo sa creative industry sa ekonomiya sa nasod nga miabot sa 1.6 trillion pesos niadtong 2022. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 41 anyos nga babae sa Makilala, Cotabato ang namatay human mikaon og baki. Nasayrang usa ka American frog ang nakaon sa babae. Gihaya na ang 41 anyos nga babae nga nailang si Marilyn Vehemente human kini mikaon og baki sa ilang balay sa Barangay Malasila sa Makilala, Cotabato. Sumala sa kabanay na minhud ang baba, misakit ang tiyan ug nagsuka-suka ang biktima human mikaon og baki nga nadakpan matud pa nila sa sapa nga nasayrang usa ka klase sa American frog. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Sumala sa kabanay naanda na sa biktima ug yang kabanay nga mukaon og baki. Gihimo sab matud pa nga pulutan ang maong giadobo nga baki sa uban pang kabanay sa biktima. Atay matud pa ang gikaon sa biktima. Sumala sa doktor, dunay parte sa lawas sa baki nga posibleng maoy nakapahilo sa biktima. Ginaobserbahan na ang kahimtang sa ubang kabanay sa biktima nga nakakaunsab og baki. Ihamong ginasukan na ato is black na. So ana ang doktor nga possible daw nga ang nakaon niya sa baki is ang part ato is kanang nay poison ba kay ang ginhawa po niya na nimahok po ang poison. Duha ka warship sa Philippine Navy ang midunggo sa pantalan sa Iligan City. Ablihan kini alang sa publiko karong Domingo, kutob Martes. Midunggo sa pantalan sa Iligan City ang BRP General Mariano Alvarez o BRP Nestor Acero sa Philippine Navy nga giimbitahan sa lokal nga kagamhanan aron magbantay sa Iligan Bay subay sa kapistahan sa syudad. Amaw mga barko ang nagabantay sa kadagatan sa Zamboanga, Sulu hangtod Tawi-Tawi. Isugad sa mga opisyal sa Iligan City LGU ang crew sa mong barko. Mapasalamato ng LGU sa pagbisita sa mong mga barko nga makatabang sab sa pagbantay sa seguridad sa syudad ato sa kapistahan. Plano sab sa Philippine Navy nga ablihan ang duha ka barko sa publiko karong October 1, kutob 3 aron maawhag ang mga buot mahimong kabahin sa Philippine Navy. Our Commander of Naval Forces Western Mindanao, pinaunlakan po niya yung invitation nila para sa ipakita natin yung mga assets, floating assets ng Philippine Navy, particularly Naval Forces Western Mindanao. Ito po yung nagbabantay ng waters natin. They would like to be part of the Philippine Navy. So, this is one way for them, I believe, than Philippine Navy to showcase their equipments and to invite potential members of the Philippine Navy. Usa ka bagong himugso nga baby ang nakaplagang patay nga naglutaw-lutaw sa kanal sa Coronadal City. Sumala pa wala pa naputol ang pusod ni ini ug nakakabit pa ang inunlan. Ani ang report. Gikakurat sa mga residente sa sitio Cogonal sa Barangay Taplan, Coronadal City ang ilang nakita sa irrigation canal sa lugar pasado alas 6 sa buntag adlong Martes. Ang pagtuong banika nga nagpalutaw-lutaw usa di ay kabatang babae nga gituuhang bag-ulang na himugso. Gani wala pa naputol ang pusod ni ini ug napasabang inunlan. Nakakita sir kay isa ka nanay na mohatod sa iyang bata sa eskwelahan 6:30 in the morning. Nakita nila na murag na ay daw ng munika no, so kaso lang murag daghan na maglangaw, so ato nakita nila na bata jud. Gilayong giaksyonan sa barangay ang hitabo ug gisusi ang tanang buntis sa lugar nga gigatakdag mga nakay na. Nagtawag na ko sa amo ang health workers sa atong BHW, midwife ug nurse na kung pwede i-trace ang tanang buntis na mga anak na karong bulan. So far sir, after 6 hours, okay man ang mga buntis daw. Sa karon blanco pa ang otoridad kung kinsa man ang responsable niini. Nagtuusab sila nga posibleng dili kini taga Barangay Tapland. Ana-ana sa puninarya ang baby
Padayong gimbestigahan sa kapulisan ang insidente. Kakandak din po tayo ng investigation na baka sa malapit lang ay andun lang yung ina na nagtapon o kaya nasa bandang malapit lang. So, naantay pa rin po natin na may mag-claim doon sa bata. Nanawagan ng otoridad sa kung kinsa man ang duna impormasyon kalabot sa insidente nga mudangop sa kapulisan o sa barangay. Dugang pa sa otoridad, kung mapamatud ang gituyo kini, silutan ang nagbuhat ni ini. Sakali man po na may mga ganyan silang gagawin, siguraduhin nila na nakahanda. Hindi yung namunga yung kanilang ginawa. Then ito, napon na lang yung buhay yung kawaw bata na walang kamuang-muang. Samtang adlong Miyerkules, gilubong na sa barangay ang baby sa public cemetery. Human walay mi-claim ni ini. Ginganlan nila kini og Baby Sunshine. Ako si Jess Tony Humamil. Para sa One Mindanao. Usa ka lalaking miyembro sa CAFGO ang patay human gipusil sa wa pa mailing riding in tandem suspect sa Isabela City sa Basilan. Samad pinusilan sa dughan ug kilid nga bahin sa lawas ang gikamatyan sa usa ka miyembro sa CAFGO nga giilang si Baser Jubail Ibno sa Barrio Aguada, Isabela City, Basilan. Sumala pa nagpagasolina matud pa ang biktima human mitambong og okasyon uban ang kabanin niini dihang gipaarakan sa riding in tandem suspects hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Samtang dalig ni ikyas ang wala pa mailing mga suspetsado. Blanco matud pa ang kapulisan sa motibo sa mong pagpamusil. Samtang gilubong gilayon ang biktima subay sa tradisyong Muslim. Yung tao na yon is mabait daw, walang kalaban, wala silang naisip kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Pero may nahanap kami dalawa, information, nagpo-focus kami ngayon kung may third party ba o may related ba sa drugs. Mga kapuso, 88 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.